Hey, what's up at welcome po sa aking channel. Ngayon po, gagawin po natin ng reaction video at opinion, no? Ang kumakalat po ngayon na topic ng The OG Diaz Showbiz Update tungkol po sa Mahalima o tungkol sa SB19. Ang title po ng vlog po nila na to, SB19 despite the success, ba't ganon? Ba't pinupuri nyo ang Bini Bimbi? Grabe, anak. Yun po, no? Baka hindi pa po nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga nilalabas ko pong random reaction video dito po sa ating channel. At huwag nyo rin po sana kalilimutan na mag-like sa ating video. Malaking tulong po yan para makita pa po ng ibang tao ang ating mga video nilalabas. Simulan na po natin ang ating reaction video sa topic po natin na to. Let's do this. Siyempre, pag-usapan na natin ito, ang success ng concert ng SB19. Yes! Mhm. Congratulations! Ayan. Congratulations, SB19. Ano bang ganap dyan na Oliver Carney, ang ating Hollywood correspondent? Yes. Hollywood. Di ba Hollywood news ka? Ay, hindi Oo. ako napid eh. Ay! Ay, ang Mhm. taray. Oh. Pero invited ka naman. Hindi rin. May nag-promise ng ticket. Nakalimutan siguro mag-reply. May nag-promise ng ticket. Sabi, tama ang pagkakarinig ko? Hindi rin. May nag-promise ng ticket. Mm. Nakalimutan siguro mag-reply. So hindi siya nabigyan ng ticket kaya hindi siya nakanood, no? Hindi ko po kilala tong tong nagsasalita po na to yung nasa likod. Actually, ang kilala ko lang po dito, ito lang po si Sir OG Diaz. Siyempre, alam naman po natin na artista po yan at dating reporter yata, showbiz reporter. Ngayon po ay parang vlogger na lang yata siya. Hindi po ako nanonood nitong nitong show niya kaya wala po akong idea sa format ng kanyang video. Oh, so ibig sabihin ng text ka, hindi lang nag-reply. Hindi siya nireplyan. Yun yun. Hindi. Supposed to be. Basta. Hindi ka naman galit. Hindi naman. Ah. Kasi hindi rin ako pwede. Bakit? Bakit? Pero nakibang ganap. Ay! Hindi mo priority ang SB19. Dati naman super help ka doon, ha? Okay. Pero para sa akin, parang hindi accessible sa akin eh. Saka mainit daw, totoo ba? Ako hindi pwede sa makatakihin ka doon. Kasi syempre open air yun. Correct. 35 degrees. At saka yung maraming walk-walk. Yan. Okay naman na successfully ay nairaos. Yes, tama. Maraming tao din. Yeah. At least wala tayong mga... Anong ang daming tao din? Madami talagang tao, 100,000 sold out, di ba? Ganon karami ang tao na umaten sa wakas at simula trilogy finale concert ng SB19. Sobrang successful niyan. complaints na natatanggap. Yan. Oo. Bago ang show, nagbenta yata sila ng ticket na merong unrestricted views. Tapos parang sinabi ng mga bibili ng ticket na bakit daw late sila nagsabi. Totoo ba yan 18 na nagbigay sila ng ticket na merong unrestricted view? Kumbaga parang sinasabi niya, yung hindi kita, yung kung siguro may nakaharang na pader o whatever, no? Paki-comment na lang po sa baba kung totoo po yan, no? Siyempre, ang totoo nakakaalam po niyan yung mga 18 na nakapunta sa concert po na yan ng SB19. Kaya hindi po natin pwedeng i-confirm po itong sinasabi niya. Kasi siyempre, alam naman po natin na sobrang advance po ang 1C Entertainment o ang SB19 pag naglabas po sila ng ticket. No, sa tingin ko naman po hindi naman po sila maglalabas ng ganung, alam nila na walang mapapanood na halos ang 18, yung restricted nga yung views, di ba, o yung may nakaharang doon sa lugar na yon, no, sa pwesto na yon. Na, Yung binibenta nila may unrestricted view. ano ba ibig sabihin unrestricted view? Yung pangit merong siguro nakaharang na gano'n. Kaya mababa ang presyo ng ticket kasi hindi maganda ang total view niya. O tapos, Pero nag-reply sabi, edi pwede naman kayo bumili ng SBIP kung gusto nyo. Parang wala naman yatang ganung sinasabi. Hindi naman, saka parang anong sense nun, di ba, na magbebenta ka ng ticket na may harang, di ba, na mura, tapos sasabihan ng 1Z Entertainment o ng management ng SB19 na kung ayaw nyo dyan, bumili kayo ng SBIP. Parang hindi naman makatao yun. Parang hindi ako naniniwala na may ganung issue. No, nag-comment po sa lahat po ng mga audience ko po dito po sa ating channel, no. Mag-comment po kayo sa baba kung totoo po ba 'yon, no? Kasi po hindi ko rin po alam dahil hindi po ako nakapunta noon. Siyempre po sa concert ng SB19 kaya siyempre nangangapa din tayo, hindi po natin alam. Ang nakakaalam po lang niyan, yun talaga pong naka-experience o yung nakanood
ng mismong concert ng SB19 nung wakas at simula. Upgrade. Yung ticket nyo. Oh. Eh, siyempre, yung iba na hindi naman carry yung mas higher na Amount. amount. Eh, siyempre, yun lang ang Hindi ko alam kung medyo shading to. Parang, mahirap kasi magsalita, pero parang seming paninira. Parang medyo may pagkaganon yung dating, no? Kasi, lalo't kung hindi po to confirm, no? Kaya, sana, no, pag nalaman po to ng management ng SB19, no, ng 1C Entertainment, sana bigyan nila ng panahon na i-explain din yan. No, kasi po, kung hindi to facts, ano po yan? Lalabas po yan paninira. No, kasi ako po nakapunta na rin po ako sa concert ng SB19 noon. Hindi wala pong ganoon eh. Hindi sila magbebenta ng ticket na talagang unrestricted na ganoon. At sasabihan nila yung yung sinasabi na tinawagan daw, 'di ba, na kung ayaw niyo diyan, bumili kayo ng mas mahal na ticket sa hindi unrestricted. Parang hindi kasi makatao yung ganoon. Yung sasabihan mo pa ng ganoon. Porque nga may harang doon. Para sasabihan mo na mag-upgrade sila. 'Di ba? Hindi po 'yun proper na sabihin, no? O siguro ganoon lang yung pagkaka-deliver niya nung sa salita na to, yung pagkakasabi, pero hindi naman siguro ganoon yung pagkakasabi. Pero hindi po talaga natin alam, o hindi ko po alam kung totoo po yung issue na yan na merong restricted, no, na pwesto na halos hindi na makita yung mahalima sa stage. Manila. So mga nagrereklamo, hindi nila alam na yung unrestricted, ang ibig sabihin, may nakaharang at hindi maganda ang view. Saka sa tingin ko, wala naman ako nabalitaan na may nagrereklamo. No, hindi po sa 18 tayo, no. Hindi po sa 18 ako. Syempre, pag sinabi, 18 ka, pag tatanggol mo yung SB19 o yung management nila. Hindi po. Po tayo dito, transparent po tayo dito. Sa pagkakaalam ko po talaga pong wala po ako nababalitaan na 18 o yung syempre 18 yung nanood doon, o sabihin natin may casuals, di ba? Na gustong manood ng concert ng SB19. Wala po ako narinig o nabalitaan na nagrereklamo nang dahil sa ganyang pwesto. Pero, since mura yung ticket, kung i-avail nila, Bakit ba nila binenta? Yung ang iba na hindi naman kaya bumili ng mas mataas na Mag-upgrade. Ako, Oliver, hindi ka lang na-imbita eh. kailangan. Pwede po. ay, Hindi naman ako yung I'm a fan of them, pero hindi ko lang kailangan magpaka-fan, you know. Siyempre, iniisip ko yung Parang ang dating ng salita niya, parang may issue siya sa SB19 noon. No, correct me if I'm wrong po, no, hindi po kasi ako sumusubaybay dito sa mga to. Pero kasi yung simula pa lang, di ba, na parang sabi niya, hindi daw siya, nag-ano siya ng ticket, tapos nakalimutan siyang bigyan, parang ganun siguro. Tapos ngayon sinasabi niya, hindi na siya, fan siya, pero hindi na siya nagpapaka-fan. Kumbaga, hindi niya kailangan pumunta doon, parang ganun. No? Parang hindi natin alam kung anong gusto niyang ibig sabihin. Na sinasabi niya, parang ang dating, para sa akin, no, parang, medyo may sama siya ng loob, no? Hindi ko alam kung sa management ng SB19 o sa mismong member ng SB19. cons ng pagpunta roon. Unang-una, kung mainit. bawal sa kanya. Kung malayo ang lalakarin ko. Ayun, ay talagang kung syempre kung hindi pa pwede sa iyo 'yon, hindi mo gagawin. 'Di ba? Hindi para sa iyo 'yon kasi totoo 'yon na talaga pong mainit talaga summer dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Summer eh. As in talagang mainit. Tapos ganoon talaga 'yon. Sa sobrang dami ng tao, talagang kumbaga pigla yan, syempre, talagang siksikan, ganun, lakaran yan, no? Kailangan talaga tiyaga, ganun yun. At yan ang meron ng 18, no? Matyaga. No? Kaya nga po ako, di ba, nakita ngayon, nakasando ako, sobra. As in, sobrang init po sa Pilipinas. Sa Pilipinas po ako ngayon. No, nakaraan pa po ako bumiyahe, no? Kaya sobrang init, mamatay-matay din nga po ako sa init, no? Pero talagang, kumbaga, ang 18 talaga matyaga po. Diba? Masasabi nating matyaga dahil po sa todong suporta nila sa SB19. Susuungin po lahat ng 18. Lahat ng hirap na yan para lang makasuporta sa SB19. Diba po? Kaya yung dating po talagang salita niya rito, parang siguro meron nga siyang hidwaan o meron siyang medyo may sama ng loob siya siguro sa management o sa SB19. Hindi ako bibili ng ticket para manood. Hindi nga raw siya bibili ng ticket para manood kasi nag-aantay siya ng libreng ticket na nakalimutan siyang bigyan. Parang ganun yung dating po sa akin, no? Correct me if I'm wrong. Ng SB19. Pero siguro kung dumating yung ticket, ewan natin, no? Hindi ko rin alam kung baka pumunta rin siya. Siguro kaya nakalimutan siyang bigyan ng ticket, kaya ganyan yung sentimiento niya ngayon. Hindi po natin alam, no? Siguro hindi ko po siya kilala, no? Pero syempre siguro may pera naman siya. No, tutusin kaya naman niya siguro bumili ng ticket, no?
Kasi hindi po tayo basta pwede mag-judge dito, no? Kasi una-una hindi po natin siya kilala. Hindi ko po kilala yung kapasidad niya bilang tao. Pero po, yung sinasabi ko lang po dito, yung mga hango sa mga sinasabi niya. 'Di ba? Yung una sinabi niya, para may nag-ano sa kanya na magbibigay ng ticket tapos nakalimutang ibigay sa kanya. Tapos ngayon sinasabi niya na hindi na siya pupunta, hindi na siya interesado. Parang gano'n na parang meron siyang something sa SB19 o sa management. Parang may sama ng loob whatever. Paano sila matutulungan na kumita kung hindi ka bibigyan? Ba't ka mag-iintay ng complaint? Ba't ka mag-iintay ng complaint? Hindi naman ako nahingi, nag-alok. Nag-alok daw sa kanya. Tapos, siguro umasa siya. Hindi siya nabigyan. Siguro, hindi po natin alam kung totoo to pero kung sakasakali totoo to, siguro sa sobrang busy, hindi na siya naisip. Pero, parang hindi naman siguro gagawin niya ng 1Z Entertainment o kung sino man yung nangako sa kanya, no? Kaya, tayo po ay critical thinker po tayo. Ganun po ako. Hindi po ako basta nagja-jump into conclusion. Marami pong marami pong pwedeng totoong nangyari o totoong, di ba, maaaring totoo, maaaring hindi, di ba? Kaya kailangan ganun tayo mag-isip. Sila nag-alok, umasa ka. Pero walang Hindi follow-up. naman ako umasa, pero hindi ako, hindi okay. O, di ba? Pero titignan ko pa rin. Pero yung point doon, kung nabigyan nga siya talaga, pupunta siya. 'Di ba? Ngayon parang siguro seming umasa siya. Kasi unang-una hindi ka talaga basta-basta yung concert ng SB19. Ang daming celebrity nagpunta, ang daming as in CEO, pati nga yung CEO ng ABS, yung mga may position doon, 'di ba? Kasama pa ni Vice Ganda. Nagpunta talaga at nanood, 'di ba? Si Barbie Fortesa ba yun, yung sa 7, 'di ba? Nanood. Maraming artista, maraming celebrity nanood sa concert ng SB19. Hindi po basta-basta. Sasabi po talaga natin na sobrang eto na po talaga yung nasa tugatog, no? Pagbatayan na po ang SB19 pagdating po sa concert stage, no? Talagang sila po yung nagset na ng standard na kaya ng Pilipino na pumuno ng 100K na katao sa concert nila. No, kaya ako masasabi ko na parang merong tampo itong nagsasalita na to. Yung convenience sa araw na yun, kung ako'y pupunta. Sa tingin ko nasasabi na lang niya yan kasi nga hindi nga siya nakakuha ng ticket. Kaya may ganoon na siyang alibay. Appreciate pagka, Binigyan ka. oo. Kasi hindi naman sa akin ang galing yun. Sa kanila naman sila Nag-alok. Sana ma-confirm natin yan kung totoo yung sinasabi niya na nag-alok yung hindi natin alam kung SB19, isa sa member ng SB19 o yung 1C Entertainment. Sana ma-confirm niya kung talagang nag-alok sila ng ticket dito kay siya. Hindi nakalimutan ko yung pangalan niya, sinabi kanina. Baka nakalimutan ka lang. Siguro na- na, alam ko very busy din sila. O, di ba? Ayun naman pala kung sakasakali nga, kung totoo man yan, no? Pero hindi pa natin kinukonfirm, baka nga nakakalimutan, no? Pwedeng ganon, no? Pero hindi po natin sinasabi na totoo nga. What if lang? Ito nga. Yung mga producer. Once entertainment. Yung nagmamanage sa SB19. So, rekta niyang sinasabi na yung management mismo o yung 1C Entertainment yung nag-alok sa kanya. So, sana maano natin yan, no? Malinaw. Sana maano ng 1C Entertainment yan, no? Malinaw kung talaga nakalimutan siyang bigyan ng ticket. Kasi, rekta niyang sinasabi, diba, na yung 1C Entertainment yung nag-alok sa kanya. Pero may iba tayo. Ano yun? Ano yung nababasa namin sa social media na parang galit na galit ng system? Saan? Kanino? Kay Tito Oliver? Hindi. Akala ko. Teka, bias ko yung si Junard. Ako na. Si Junard pa yung... Sige, pakinggan muna natin, ha. Hindi. Ano? Galit siya sa isang fan kasi pinatulan niya. Tulad niya yung post ng isang fan? Mismo. Ano munang post ng fan? Teka lang, ha. Basahin muna natin nakasulat niya, ha. Isel Ahero of SB19 isn't letting rumors slide. He called out a fan for making assumption about Justin and asked them to take the post down, reminding everyone to keep things respectful. Wala namang masama doon, di ba? Siyempre, kagrupo niya yun, di ba? Si Justin. Pero panoorin pa natin to, di ko kasi alam yung nangyari. Tulad niya yung post ng isang fan? Mismo. Ano munang post ng fan? Ito nga. Oh. Tama. Sinabi? Tagal-tagal mo kasi. Ito na. Totoo? Ay! Teka.
Bilisan mo kasi. Tama nga si Pablo. Oh. Wala sa mukha pero napaka-toxic pa ni Justin. Oh? Gusto ko pa naman friendship nila ni Stel. Di mo malalaman just by looking at it na napaka-toxic pala. Cancer nga. Literal na sumisira ng friendship. Yan yung sabi ng fan? Yan ang sabi ng fan. Anong pinagmulan yan kung bakit may nagsalita na ganyan? Paki-comment po sa baba kung alam niyo po yung pinagmulan yan. Oh? Yung nagla-live dito si Josh. Eh, bakit Ah. diniretso ng pan nang may cancer siya? Gaga, zodiac sign yun. Zodiac sign yun. Kasi zodiac sign. Ah, Kasi nga dati, di ba, sabi Zodiac sign ba yung tinutukoy o mayroon kasing salitang cancer, pag sinabing cancer, parang toxic? No, tama po ba yung sinasabi nila rito na zodiac sign yung tinutukoy doon? Paki-comment po sa baba no, kung saan nakakaalam. Bawasan mo yung Kasi sa gaming world, di ba, cancer parang gano'n eh. Toxic to, gano'n o kaya may iba pang term doon basta negative, parang gano'n. sign mo, cancer. Kasi mo na, ano zodiac sign mo? Alguranas. Ayan. So ano nga, ano namin? Ngayon, ito na. Sumagot si Stel. Sa comment na yun. Sinagot niya. Sinagot ka ma. Anong sabi? Oh, ano sabi? Sino ka naman para magsabi ng ganyan? Ikaw yung toxic sa totoo lang. Tumigil ka. Hindi ko kailangan ng suporta mo. Kung ganyan ka sa mga grupo ko, delete mo to. Well, kung si Stel talaga to, wala namang masama niya, sinita niya. Kasi nga parang gumagawa ng gulo di ba, ng pagkaka-hiwa-hiwalay, yung pagkakasabi nga kanina, di ba? Siyempre, pagtatanggol ng ni Stel, yung kagrupo niya. Siyempre, di ba, ayan, kaya sabi niya, sino ka naman para magsabi ng ganyan? Ikaw yung toxic sa totoo lang, di ba? Siguro nga yung sinasabing cancer kanina, di ba? Yun nga kasi, alam ko, termino yun ng gaming yun, yung cancer to, gano'n, di ba? Toxic, ibig sabihin nun. So, yun ang sabi ni Stel dito. Ikaw yung toxic sa totoo lang. Parang ikaw yung cancer, parang gano'n. Tumigil ka, hindi ko kailangan ng suporta mo kung ganyan ka sa mga kagrupo ko. Delete mo to. Di ba? Well, tao. Unang-una, tao si Stel. Di ba? Kahit tayo, normal tayong tao, ganyan din tayo. Minsan, kahit ako, may magsabi ng hindi maganda sa akin sa channel ko, sinasagot ko rin, di ba? Pero hindi pa pwedeng i-judge si Stel lang dahil lang dito. Unang-una, kagrupo niya yung pinagsasabihan. Di ba? Kumbaga, anong naratibo, anong implication kung magsalita ng ganito si Stel? Dahil nun? Dahil sikat na siya? Hindi na siya pwedeng magsalita ng ganito? Ganun ba yun? Kagrupo niya yun eh. Kung may say siya, gusto niyang ipagtanggol yung kagrupo niya. 'Di ba? Saka ito rin parang minamoderate niya rin kung pan talaga yun, kung 18 talaga yun, 'di ba? Oh, sinasabihan niya, 'di ba? Na ganoon na hindi namin kailangan o hindi ko kailangan ng suporta mo kung ganyan ka sa kagrupo ko, 'di ba? I-delete mo 'to. Oh, ano masama dun, 'di ba? Una-una ang mga 18 sobrang understanding, 'di ba? Minsan kasi aminin natin hindi talagang may mga 18 talaga na sobra rin, no? Minsan lumalagpas na sa level, no? Kumbaga kala nila masyado na silang sa member ng SB19, no? Nakapagsalita na po sila ng parang at home na masyado. Yung ibig ko sabihin ganoon, no? Kaya minsan nagkakamali din, lumalaktaw na, no, sa linya, no? Kumbaga lumalagpas na sila sa linya. Kaya ngayon sinabi to ni Stel, syempre nga naman involved sa sinasabi nun yung kagrupo niya. 'Di ba? Maapektuhan talaga siya. 'Di ba? Yun eh. Hindi masama to. Huwag pag-call out lang din to. Para mawala yung pag-aaway-aaway o yung division. Yun yung natin di ba? Kaya nga ako lagi kong sinasabi sa channel natin, di ba? Kailangan magtanggalin na natin yung fandom wars kasi kahit mismo ng SB19 sumusuporta sila sa ibang grupo. Sa ibang P-pop groups, di ba? Yun ang gusto nila. Choose to be kind nga di ba? Kaya parang sinasabi lang dito ni Stel, natigilan na yung ganyan, di ba? Kung ganun din lang, kung gaganyan ka rin lang sa kagrupo niya, hindi namin kailangan ng suporta mo. Parang ganun sinasabi ni Stel, di ba? Normal reaction pag lalo kung alam niya na agabyado yung kagrupo niya. Di ba? Kaya yan sabi yan. Ay, baklang-bakla ah. Hoy! Hindi kuya, si Tamerny. Kaya ulit natin yan ha. Baklang-bakla ah. Mo, kung ganyan ka sa mga grupo ko, delete mo to. Ay, baklang-bakla ah. Hindi kuya, si Tamerny. Ano yan kumbaga parang simpleng mockery, simpleng patitira, ganun yung ginagawa nila. Imposibleng bila na lang pumasok nung babae na sa likod, di ba? Yung ganung salita, yung baklang-bakla, ganun. Pero,
Kahit na, diretso natin ha. Ano yan eh, kumbaga, alam naman natin, di ba, na mulap sa pool, di ba, yung lalo't nagsisimula sila. May mga ganyang sinasabi sa kanila, lalo yung, alam niyo naman yung interview nun, di ba, na sinasabihan silang, mukha silang bakla, ganun, lalo sister, isasabihan ng ganun, di ba. Simpleng mockery yun, so, simpleng tira. No, imposibleng, imposibleng impromptu o freestyle yun na naisip niya lang na sinabi yun. Ano to eh, syempre putol-putol to, di ba? Kumbaga, talagang sadya. No, sadya yung ginawa nila na yan. Tapos kunwari may ganyan, skit nila na ganun-ganun. No? Kumbaga, para sa akin, unang-una, hindi nila dapat ginagawa yan dahil unang-una, hindi sila inaano ng tao, lalo si Stel, di ba? Si Stel kasi yung topic dito, yung bias ko. Yung sa akin, kung ano't ano man, wala silang pakialam, di ba? Ganun yan eh. Una-una, hindi nga sila inaano, nananahimik yung tao, di ba? May mga ganong shading sila na patira, no? Na patama, na simple. Na akala nila nakakatawa, pero actually hindi siya nakakatawa. No? O ang una, yun nga, sinasabi ko, no? Wala namang ginagawang masama sa kanila yung tao. Ginagawa nila ng matinding issue. Di ba? Gaga ka. Nanonood yung nanay. Gusto pa naman magkaapo ng nanay. Pwede ba naman? So, ano yun, napikon siya? Anong kwento dito? Anong scenario nito? Ganun daw naman talaga si Stel. Pag yung binabash, wala daw siyang pake. Pero pagka-grupo niya, tatalak siya. Ay, bakla naman yung tatala. Oh, yun na naman, di ba? Oh, di ba? Baklang-bakla na naman yung tatalak. Parang, strike to na, no? Kumbaga, parang hindi naman na dapat pang sabihin yung mga ganong ano. Parang, simpleng, kumbaga, hindi rektang tira, pero pahaging. Ganun yung sinasabi. Di ba? Hindi, kunwari sinasabi niya, ito nagsasalita, di ba? Pero, ano talaga, maling-mali talaga sila dito. Mali, no? Hindi sa bias system, hindi sa 18 ako, no? Mali talaga. Although simpleng tira yon, hindi rektang, masama yung ginagawa nila to. No, mahirap na lang din magsalita ng sobrang lalim na, dito sa mga to, no? Pero hindi talaga tama yung ginagawa nila. Maling-mali po yan. 'Di ba? Una-una kung nag-react man si Stel ng ganun, 'di ba? Yun yung naramdaman niya patungkol sa kagrupo niya. Kagrupo niya yun eh, kundi dahil sa mga kagrupo niya rin, kundi sila kompleto, 'di ba? Hindi sila wala sila ngayon. 'Di ba? Magkakapatid na sila. Yang SB19, through thick and thin, magkakasama sila. 'Di ba? Kaya mali ba na ipagtanggol mo yung kagrupo mo? Yun ang malaking tanong ko dito sa mga to. Hoy, Brenna! Hindi nakakatuwa tong ginagawa nila na to. Sana mag dito si Stel, no. Although syempre inaano na rin siguro ng management na wag na mag-react si Stel, pero alam natin na malamang napanood na ni Stel to. Syempre kalat na to eh. Kumbaga na lang din natin si Stel, no, bilang tayo mga 18, no. Na lang natin yung simpatya natin kay Stel. Unang-una, wala nang ginagawang masama si Stel dito sa mga to. Pero, tinitira siya. Bakit? Hindi natin alam kung bakit. Anong ginawa ni Stel dito sa mga to, no? Lalo dito kay OG Diaz. Kasi siya yung may-ari ng channel na to eh, di ba? Bakit hinayaan niyang ganyan? Anong problema nila kay Stel? Di ba? Ano to, para lang mag-trending yung kanilang vlog na to? Kaya kasi alam nilang sobrang sikat ng SB19 ngayon, sobrang successful nung Wakas at Simula concert. Baka ganun ba? Pero mali ito eh. Kumbaga, negative publicity, still publicity, ganun ang iniisip nila. Hindi na kasi ubra yung ganun. Wala nang ganun ngayon. 'Di ba? Lalo't meron silang taong nasasaktan na hindi naman sila inaano. So, ibig sabihin na, Sandali. Gusto kong saksakin ng phone. Ano yan? Talagang planado nila yung ginawa nila na yan. Hindi yan impromptu. Alam mo, bakla yan. Diyos ko. Kung ikaw lang man, magbabakla na talaga. so bakit system niya na affected siya ng kaya gagawin niya na yun na anything about
is groom, poprotektahan niya. Teka lang, is this the first time na sumagot ba siya ng ganyan? O meron na ding incident before na sumagot siya sa mga fans na Yun ang medyo sinasabi negative nila yung yun. ano? Hindi, kasi merong mga comment kasi na gano'n daw talaga si Stel. Oh. May mga instances na pag may mga ganong bashing, for himself, okay lang siya. Ayun naman pala eh. Bakit ginagawa niyang issue kung sakasakali? Unang-una, hindi lang siya yung gumagawa niyan. Yung sikat na tao, hindi lang siya yung gumagawa niyan na sinisita yung kung sino man taong yan, di ba? Kahit malamang, kahit sila, itong mga to, di ba? Sumasagot sila sa social media sa mga bashers nila. Ang daming artista mga sumasagot din talaga, di ba? As in, sobrang sikat. Di ba, sumasagot sila Maren Rivera o whatever, kung sino ba bang mga sikat, si Vice Ganda, sumasagot din yan. Kasi tao ka eh. Di ba, hindi ba pwedeng basta mananahimik ka na lang para lang isipin nila may pinaprotektahan kang image? Hindi, tao ka. At unang-una, mali talaga yung sinasabi nung fan daw na yun na sinasabi, ewan ko kung totoong fan yun. Di ba? Parang nag-aano siya ng away, ng division, di ba? At tinitira nga yung kagrupo nito ni Stel. Di ba maling-mali yun? Kaya sumagot itong si Stel. So, anong issue dun? Di ba? Kumbaga, sobrang malaking kasalanan ba yun kung magre-react si Stel? Na sa sinasabi na yun sa kagrupo niya? Di ba tao lang eh? Sagutin, hindi niya patulan. Pag sa grupo niya, doon talaga, prangka siya. Parte siguro yun syempre ng boundary, di ba? Correct. Syempre yung mga artista, kahit sino naman di ba? Kahit tayo, may boundaries tayo. May mga papalagpasin tayo, may mga hindi tayo papalagpasin. O di ba kasasabi ka lang, meron din pala sila nun eh. O so bakit nagtataka sila kay Stel? O bakit ganun yung inaano nila kay Stel na parang ang dating? Dapat ba hindi sumagot si Stel? Dahil masisira siya, yung kasikatan niya, matitainted ba yung kasikatan niya? O ano ba siya ng butas sa sinabi niya? Tao eh. Di ba? At tayo mga 18, understood natin yun. Di ba? Kung yung mga 18 nga, hindi naman na ano sa ginawa ni Stel na yun eh. O, hindi naman naapektuhan eh. Eh bakit sila, wala naman talaga, hindi naman nila alam talaga, hindi nila talaga mismong kilala si Stel bilang tayo 18, kilala natin kung paano bumanat si Junard, di ba? O lalo tayo mga lumang tao sa fandom na to. Alam natin, di ba, mula sa pool. O, actually, si Josh nga talaga yung dating pala sagot eh. O, di ba? Alam niya yan, di ba, si Josh noon. O, tame down lang si Josh eh. Ngayon eh, o. Pero hindi po masama. Yung unang-una sinasabi ko, pakultul ko sinasabi, tao lang po si Stel. O mismong ang mahalimang SB19, tao lang. Hindi sila basta mananahimik. Sabi nga nila, di ba, bago kumalat ang apoy, apulahin na. Ganun yung ginagawa ni Stel. Para talagang hindi magkakaroon ng division o talagang magkakagulo ng dahil sa ganyan. Di ba? Una-una rin, syempre, may mga kanya-kanyang bias ang mga 18 fans, di ba? O, halimbawa, si Justin yung tinitira na. Syempre, yung mga bias kay Justin, magagalit dun sa tumira na yun. Kung ano man yung bias ng tumira na yun. Kung 18 ba talaga yun, ha? O, di ba? Magkakaroon ng pagkakaaway-away o division. Kaya ginawa yun ni Stel, di ba? Para maiwasan na yung ganun. Sabi, parang toxic eh. Toxic ka. Ay, hindi ka namin kailangan. Yung suporta mo, wala. Ayaw namin yan, di ba? Para hindi na lumala. Di ba? Normal yun. So, kung gaya nga na sinabi mo na comment ng ibang mga fans na ganun si Stel, pag sa sarili niya, carry niya, hindi siya sagot. Pero pagka-grupo niya, ay, teka, di ba? Bakla talaga. Uy! Ito, namumuro na tong babaeng to eh, no? Hindi nakakatawa. Siyempre, yun nga, ulitin ko, hindi po yung impromptu. Hindi po yan freestyle. No? Sa amin kasi, freestyle tawag doon yung biglang naisip ng Top of Your Dome na talagang skit nila yan. Na parang, yun nga, shading yan. Parang talagang tinitira nila si Stel. Yung, kasi ilang beses strike 3 na. Baklang baka talaga, di ba? Talagang inaano nila si Stel, no? Yung ganun, no? Ewan ko ba kung bakit nireact ko pa. Nakakainis po, no? Una-una, lalo po sa panahon po ngayon, wala na po yan. Yung mga ganyan, dapat hindi na po ginagawang issue yung mga ganyan. At unang-una, wala silang pakialam. Di ba? Kung ano man. Di ba? At yun, hindi naman sila maapektuhan eh kung ano mang ano ng tao eh. Di ba? Bakit nila dinidiktik na ganun si Stel? Di ba? Bakit nila dinidiktik? Anong issue nila kay Stel? Anong ginawa ni Stel sa kanila? Di ba? Nananahimik yung tao, di ba? Professional, di ba? Nananahimik siya sa ginagawa niya lang yung makapagpapasaya sa mga 18, sa mga fans nila, di ba? Yung mga 18 nga, wala namang ganong sinasabi. Bakit tinitira nila ng ganyan si Stel? Yun yung nakakalungkot dito. Kaya ito, namumuro na to, yung sino man to.
Pero syempre, ang pasimuno dyan, syempre ito. Kasi siya ang utak, siya ang may-ari ng channel eh. Di ba? Sir OG Diaz, respeto sa'yo pero mali itong ginagawa yun to. Mali to talaga. Sobrang mali to. Na okay sana kung merong ginawa sa inyong masama si Estel, di ba? Kumbaga gumaganti kayo, whatever. Siyempre, social media, ganyan eh, social media, di ba? Pero sa pagkakalam namin, wala namang ginagawang masama si Estel sa inyo. Bakit nyo siya ginaganyan? Di ba? Unang-una, parang ang dating saw-saw lang kayo sa issue, di ba? Para pag-usapan kayo dahil sorry sa sasabihin ko na parang alam nyo kasi sobrang sikat ngayon ng SB19. Kaya para, syempre, para mag-blow up yung channel nyo. Although, Sir Ogie, OG pala, Ogie. 1 million na yung subscriber po. Kailangan pa ba? Kailangan pa ba ng ganyang clout? Kailangan pa ba ng ganyang strategy para pag-usapan yung channel? Tingin ko hindi naman eh. May sarili kayong audience eh. Di ba? Wag na kayong mag-ano ng tao. Wag na kayong magganyan ng tao na parang ang dating eh, binababa nyo yung tao, hinihila nyo pa ba? Hindi po maganda yung ganyan. Ito naman, hindi naman. Nagalit ka ba sa bakla? Alam mo, pag gusto mo maging bakla, hindi ka namin tatanggap eh. Ayan. Yan. Yan ay kaka-tomboy ko. Ay nako talaga. Maling-mali talaga to. Ay, nako. O basta ha. Ako naman masasabi ko dyan. Alam mo yung mga ganyan, wala namang problema kung gusto pagtanggol ni Estel. Yung kanyang mga kagrupo. Siyempre, yun, pinatutunayan yung friendship niya Yes. sa kina Justine, Josh, Pablo, at si Ken. Oo, okay yun. Pero, siyempre, huwag natin kakalimutan kung nasaan ka ngayon. Ako lang naman, na pagkaganyan, huwag nang patulan. Kasi kung alam nila na palasagot ka, basta tinitira yung kagrupo mo, eh di nakuha na ng mga fans kung anong kahinaan mo. Well, unang-una kung totoong pan yun, hindi na nila gagawin yun kay Estel. O hindi nila gagawin yun kay doon sa tinitira niya kung si Justin man yun o si Josh o kung sino mang SB19 member yun. Hindi niya gagawin yun kung totoo siyang 18. Di ba? Kasi wala talagang issue. Walang issue ganun-ganon. Maaari yun siguro nagpanggap na 18 lang yun, di ba? Kaya nga sinabi ni Sel, di ba? Kung ganyan ka-toxic ka, hindi namin kailangan ng suporta mo. Di ba? Saka, yun nga yung sinasabi ko, kanina ko pa sinasabi, kawalan ba talaga yun? Kasiraan ba talaga yun kung pumatol itong si Stel? Sumagot siya dun sa sinasabi nilang fan daw o 18 daw na yun. Di ba? Tapos parang pinapangaralan pa siya dito ni OG Diaz na wag na siyang sumagot, wag ganun. Eh, ang daming artista kahit mismong siya. Malamang sumasagot siya sa mga fans niya. Sa mga, yun sa mga tumitira sa kanya sa social media. Hindi ko po alam, no, pero syempre, alam naman natin, karakas ito ni OG Diaz. Alam kong sumasagot yan sa mga fans niya. O sa mga nakakaaway niya o sumasagot sa kanya sa social media. So, how dare him para pangaralan si Estel? Na siyempre ano yung card na ano ako manager ako alam ko na yung ganyan sabihin niya ilang dekada na ako dito, alam ko na yung galawan, yung card na gano'n, no, ilalabas niya yan siyempre siguro, di ba, o whatever, sabihin niya alam ko na yung kalakaran sa showbiz, ganun, kaya payo ko sa iyo, wag ka lang sumagot, ganyan, di ba? Kasi ang 18 transparency ang meron sa 18, di ba? Tinatanggap ng 18 yung sinasabi ng member ng SB19, di ba? Kasi ano yan para makorek na agad. Kaya sabi ko nga, di ba, bago pa lumala yung sunog, di ba, inaapula na agad. Ganun dapat. Di ba? Para hindi na lumala. At syempre, unang-unang, yung sinasabi ko sa inyo, tao ang SB19. Di ba? Kaya wala kang karapatan para pagsawihan siya kung anong mga dapat niyang gawin. Kasi may sariling utak yan. Eh, mali naman natin kung pag gusto kang nilang inisin, eh, titirahin lang nila yung kagrupo mo. Yan sinabi niya, kung gusto ka nilang inisin, di ba? Hindi gagawin niya ng 18. So, ibig sabihin lang po nun, di ba, na legit, na hindi 18 yung gagawa nun kay Estel. Kung, halimbawa, pala sagot talaga si Estel, hindi 18 yung gumagawa nun. Literal na gumagawa lang yun ng gulo. No, hindi siya 18. Ganun yun na, which is, dapat lang talaga na maialis na yun, di ba? Mailayo na yon sa 18, yung tao na yon, na dapat lang talagang i-call out yun. Real talk. Kasi gusto lang nila makuha yung attention. Kahit pa... SB19 still comes to Justin defense amid toxic accusation. Okay?
in a negative way. So na-inquirer pala yung ano na yun, issue na yun. Dito po natin mapapatunayan, sobrang sikat na po talaga ng SB19. Diba? Yung mga simpleng bagay, di ba, na gagawan na ng issue. Diba? Dito po talaga natin na mapatunayan na sobrang sikat na ng SB19. Diba? Kaya ngayon po tayo, kaya tayong mga 18, ngayon po tayo kailangan ng mahalima sa mga gantong accusation o gantong mga topic. No, na, yun na nga, alam nyo na, pag hitik ang bunga, anong kasunod? Diba? Babatuhin ka na. Diba? Para hilahin ka, pababa. Real talk po yan. Makasira sa'yo yung pagsagot mo. Ako lang kasi ang pagsagot-sagot sa mga ganyan, malakas makastarlet yun. Ooh, Starlet. Kami po mga Gen X, no? Gen X po ako. Inabot namin yung pag sinabing Starlet. Ano yan butaw na artista, no? Starlet ka, hindi ka sikat. No, pipitsugin, parang ganon. Parang sinasabi niya, nakaka-starlet on, parang pipitsugin ang dating daw ni Stel. Pag ganon, no? Sa mga hindi pa alam ng termino na starlet, ha? Parang ganon po. Kumbaga, hindi ka sikat. Kumbaga, parang mababang cheer ka, di ba? Hindi ka high cheer, nasa ano ka. Kumbaga, nasa babang baba ka, ganon. Kumbaga, hindi ka sikat. Ang pagsagot-sagot sa mga ganyan, malakas makastarlet yun. So, kuya, anong ibig mong sabihin? Scarlett, si Stel? Gaga, hindi. Sinasabi ko lang, yung ganyong pagsagot-sagot, malakas yun maka-starlet. Tama nga si Pablo, wala sa mukha pero napaka-toxic pa na ni Justin. Gusto ko pa naman friendship nila ni Stel pero di mo malalaman just by looking at it na napaka-toxic pala cancer. Ito pala yung kanina, no? Ito yung kanina. Binasa ko lang ulit. So, ayun nga, sumagot nga si Stel, di ba? Na, ayun nga, umalis ka, hindi namin kailangan kung ganyan ka sa grupo. Hindi nakaka-superstar. So, Berry Cher, sino yun? Pagsagot-sagot, malakas Berry Chelly. Nako, ikaw Berry Chelly ha. Tapos si Stel pala yung ano mo. Yung profile mo. Tapos ganyan sasabihin mo, legit ka bang 18? Di ba? Nang dahil sa'yo, nagkaroon ng gantong issue na inquirer pa. Di ba? Nabubulol tuloy ako. Oh. Nang dahil sa ginawa mo na yan, parang hindi ko masasabi kung tagang legit kang 18 kasi ikaw yung nag-cause, di ba, ng usapin na to. Na ngayon, tinitira ngayon nila si Stel. Di ba? Kung bias mo si Stel, nako, sinabi na nga ni Stel dito na hindi kanya kailangan. Hindi ka kailangan ng SB19. So, you better get the fuck out of the fandom, no? Hindi ka kailangan kung ganyan ka. yun maka-starlet. Hindi nakaka-superstar. Hindi nakaka-superstar. Superstar na sila. Lalo na si Stel. So dapat, yung mga ganyan, hayaan na niya. Kasi hindi matatapos yan. Tingnan mo yan, nakuha tuloy ng mga tao kung ano yung kahinaan. Anong mga tao? Yung isa lang naman yung nagsabi nun. Di ba? Ayan na kasi ang hirap eh. Yung isang simpleng bagay, pinapalala nila. Siyempre nga naman, siyempre mga, dating reporter yan, si OG Diaz, di ba? May column sila, malamang may mga column niya. O talaga siya. Tapos ganito yung content nila, di ba? Showbiz. Para pag-usapan, papalalain nila. Alam mo yun, wala namang dapat dyan eh. Ipag-alala ang 18 dyan eh. Wala namang nagkakalat ng kung sino man pa eh. O di ba? Simpleng bagay yan kung tutuusin. Yung nasalta si Stel na yun, tapos na yun. Di ba ngayon papalalain nila, tapos titira-tirahin nila si Stel na baklang-bakla, ganun-ganun, di ba? Kahit kasi sabihin nilang hindi si Stel yung sinasabihan nila nun, si Stel yun. Hindi naman tayo mga bobo mga 18, di ba? O di, lagi na lang may magsasabi na against sa mga grupo niya para lang mapasagot siya, di ba? Kumbaga nalaman na yung trigger niya. Oo. Ako lang huwag niya nang sagutin niyang ganyan. Sa bagay naman na, di ba, yung mga true 18 fans na nakakilala sa kanila would understand. Yun nga lang, paano yung mga hindi fans na hindi kanila kilala, mami-misinterpret nila yun, Oo, di tsaka ba? As rudeness. Lalo Oo. silang makukurious. Ano ba yun? Bakit nagalit si Stel? Alam mo, ganito lang yan lagi ang batas. Mali kasi, mali yung sinasabi niya na yun. Na parang yun nga, parang porket sikat na sila, mananahimik na lang sila sa mga ganun sasabihin ng tao. Na parang sinasabi dito ni OG Diaz na, baka nang dahil dyan malaos ka, baka nang dahil lang dyan masira yung karir mo. Hindi masisira nang dahil lang sa ganyan yung karir, Miss Stel. No. 'Di ba? Hindi makitid ang utak ng 18. Unang-una, milyon ang 18. No? Ilan lang yung, siyempre sa mga fandom, meron talagang toxic. Meron kumaga sa prutas, merong bulok talaga. Real talk yan. Pero mas marami ang hinog.
'Di ba? Kumpara doon sa mga bulok. Kaya ngayon, 'di ba, ginawa ni Stel yan? Para nga maihiwalay na yung bulok doon sa hinog. 'Di ba? Para talagang malaman na hindi basta-basta ang SB19. Wag mo silang basta gaganyanin. Talagang merong sasagot at sasagot dyan. Kung hindi man si Stel, may ibang sasagot pa rin dyan. 'Di ba? Hindi, kasi ang 18 nga, uulitin ko, hindi makitid ang 18. Ay, si Stel, ganyan ba? Si Stel, iwan na natin tong fandom, hindi natawag na natin. Hindi ganun. Kung totoo kang 18, talagang kahit anong mangyari, lalaban ka para sa SB19 dahil sa Mahalima. At alam mo na talaga ang ugali ng SB19. At kung hindi mo man alam ang ugali ng SB19, kung casual ka, sinusundan mo sila, manood ka na manood ng mga videos nila, ng stream mo yung mga videos nila, yung mga podcast nila, lahat po yun. Malalaman mo doon yung ugali nila eh. At manood ka rin ng concert nila. Para malaman mo totoong ugali nila, kung totoo yung sinasabi na itong mga taong to. Kung talaga bang ganyan si Stel, kung talaga bang may nagsasabi pa na masungit yung SB19, hindi naman. May mga ganun eh. Alam ko may mga ganun. Siyempre nga naman, uulitin ko, hitik na yung bunga. Talagang merong maninira at maninira. Dahil talagang sobrang sikat na ang Mahalima. Kaya ngayon talaga tayo kailangan mga 18 para protektahan ang SB19. No, kaya kapag merong mga gantong mga sitwasyon, gantong mga, alam na natin na humihila pa baba, tayo ang magiging shield ng SB19 dahil tayo ang totoong nakakilala sa Mahalima. Kaya 18, pay attention sa mga ganito. Kailangan natin ipagtanggol ang SB19. Lalo't alam po natin ang katotohanan. No, na hindi talaga ganyan si Stel. 'Di ba? Na hindi niya gagawin yung mga bagay na alam niya makasisira sa karir niya at makasisira sa grupo niya. Normal lang na tao siya na kailangan niyang sumagot minsan sa mga bagay na alam niyang hindi tama. Ilang maku-curious, ano ba yun? Bakit nagalit si Stel? Alam mo, ganito lang yan lagi ang batas ko, no? Ang rule of thumb. Pag marunong kang sumita ng isang fan, dapat iisa-isahin mo rin pasasalamatan Oo. yung mga fans sa pumupuri sa'yo. Iisa-isahin mo yung mga fans mo na sumusuporta sa'yo, parang ganun gusto niya sabihin. Lagi naman sila nagpapasalamat. Iyan ang hirap kasi, 'di ba? Hindi kasi nila alam. 'Di ba? Yung karakas o yung kung paano ang SB19 as a whole. 'Di ba? Diretso natin 'to. At iisa-isahin mo rin pasasalamatan yung mga fans sa pumupuri sa'yo. Hindi mo dapat sila dinidedman. Unang-una, ang hirap yata nun, no, sa milyong-milyong fans ng SB19, iisa-isahin sila. 'Di ba? Ano 'yan, parang sinasabi ko na lang, ano na lang 'yan, kumbaga in a joke way, 'di ba? Isipin ko, thank you, ganun. Pero yung ibig niya lang sabihin doon na kailangan mas magpasalamat ka sa mga fans mo na sumusuporta sa iyo. Hindi kasi nila alam, siguro hindi naman talaga sila 18. No, correct me if I'm wrong kung 18 ba to si OG Diaz o itong mga to. Pero kasi kung talagang 18 ka, hindi mo sasabihin yan, 'di ba? Ito nga may kanta nga sila para sa 18 eh. 'Di ba? Play natin saglit lang baka makapirate tayo. 'di ba? Ayan Ayan. 'Di ba? Ayan. Ginawan nila ng kanta, ang 18 nagpapasalamat sila in a whole. Ilang milyon ng 18 all over the world. Gumawa sila ng kanta para magpasalamat sa 18. 'Di ba? Yung huling concert nila sa Wakas at Simula, 'di ba? April 18. Bakit April 18? Kasi inihahandog nila 'yon sa buong 18. 'Di ba? Ganyan sila. 'Di ba? Ganyan sila sa mga 18, sa mga supporter nila. Kaya nga, grabe nga suporta ng 18 sa Mahalima dahil ganyan sila. 'Di ba? Sinong grupo o sinong ganyan na magkakagrupo o boy group nagagawa ng kanta para sa kanilang fans? Sino lang makakaisip yan? Sila lang yung nakaisip niyan. 'Di ba? Hindi pa sila ganong sikat yan yung ginawa nila yung SLMT. Sana kasi medyo mag-research din kasi sila bago magsalita ng ganyan si Sir OG Diaz. Respectfully ko po sinasabi sa yan. Sana minsan mag-research po kayo kung hindi po kayo 18. Ayan po, isa na pong pinakamatinding proof yan na gumawa ng kanta, 'di ba? Gumawa ng kanta ang Mahalima, ang SB19, nagpapasalamat sila, 'di ba? Ayan, matagal na mo, halos bata pa sila diyan, itsura nila. 'Di ba? Nagpapasalamat sila sa 18 noon pa. Ganyan na sila. At ito pa, papakita ko rin sa inyo. Yan, April 19.
Ayan ha, nakita niyo ba baba ko? Ayan. April 19, pagkatapos ng concert nila. Ayan o, nag-tweet si Stel sa X. O, si Stel Ahero yan o. Ang masasabi ko lang ay maraming salamat sa inyong lahat. Parang panaginip lang lahat kagabi. Hindi ako makapaniwala. Salamat sa pagmamahal, 18. See you on the next one. Yes, I. Diba? Palakpakan natin si Stel. Grabe. Oh. Yan ba ang hindi nagpapasalamat? Oh, yan ba ang hindi nagpapasalamat? 'Di ba? Nakita niyo ha, pagkatapos ng concert nila yan April 19. 18 yung concert, 'di ba? Ayan, nagpasalamat siya. Ito ba masasabi mo Sir OG Diaz na hindi siya nagpasalamat? Sa 18 na kailangan mas isa-isahin na pa, gano'n o whatever. Parang gano'n yung punto niya na mas kailangan mas magpasalamat ka sa mga fans mo. Ayun, nakita niya, pinakita ko na sa inyo ha. Nag-tweet si Stel at yun nga, meron silang kanta sa kanilang fans na 18, kaming mga 18, no, na SLMT. So, ano pa bang, yung 18 nga, hindi nagre-reklamo eh. Tapos kayo, nagre-reklamo kayo, which is hindi nyo kasi alam yung katotohanan. O, sampal sa inyo tong sinasabi ko na to. Pinakita ko yung proof, di ba? O, lalo yung kay Stel, si Stel yung dinidigdig nyo rito, di ba? O, dinidigdig nyo si Stel. Pero yun nga, pagkatapos ng concert, nag-tweet siya, nagpasalamat siya sa 18. Di ba? Ulit-ulitin ko yan ha, yung sinabi ni Stel sa inyo. Ulit-ulitin ko sa inyo, yung sinabi ni Stel. Ang masasabi ko lang ay maraming salamat sa inyong lahat. Parang panaginip lang lahat kagabi. Hindi ako makapaniwala. Salamat sa pagmamahal, 18. See you on the next one. Yes, I. O, di ba? Ano na? Diretso na natin to. Kasi nga, itong isa na hindi kayo ganap na kilala, binigyan mo ng attention. Unang-una, hindi daw ganap na kilala daw itong si Stel. Sabi niya. Pero, ang DP niya o yung profile niya, si Stel, tapos ang pangalan pa, Berry Chelly. Di ba? Alam naman natin, tayong mga may bias kay Stel, mga berries tayo, di ba? Ibig sabihin lang po nun, kilala nito si Stel. So, mali na naman yung sinasabi dito ni OG Diaz. Di ba? O maaring siguro, although sabihin natin kilala talaga niya si Stel, gumawa na siya ng isyong ganyan. Di ba? Alam niyo yun, may marami kasing mga bulok na bunga eh. Di ba? Isa to. Sa bulok na bunga. Shoutout sa no, kay Here for Stel. Ito po yung handle niya, no? Here for Stel 45. Hindi natin alam kung totoong berries to, no? Itong taong to. Pero shoutout sa iyo. Dahil sa iyo, nagkakagulong ganito. Nagkakaroon ng issue si Stel. Mali yung ginagawa mo rito. Maling-mali. Nagpa-apekto ka. Di syempre, yung mga pumupuri sa'yo would expect, kung kaya palang tirahin ni Stel yung tumitira sa kanila, yung parang yung pumupuri sa amin, pwede rin yung pala niyang pasalamatan. Kaya lang, hindi natin i-rebato dahil tapos ko nang sabihin, di ba, may SLMT na, at yung nga si Stel nga, nagpasalamat sa 18 dahil doon sa concert nila. Muna, kasi napanood ko yung clip. At saka yung may article na yun na nandoon yung pangalan ni Justin. Pero doon sa clip, nagbablog si Josh. Nagla-live siya. Nagla-live siya. Tapos, pumasok si Stel. Si Stel medyo may hapos-hapos siya kay Josh. Na siyempre, yung iba parang, yung iba kinikilig, pero yung iba parang, medyo parang, sa ibang Mali siya, Tito Oliver, mali siya. Oo, yun. Hindi talaga sila 18, no? Hindi talaga sila 18. Nakakatawa. Hindi sila 18. Ganyan talaga sila maglambingan. Ganyan sila para sila magkakapatid eh. Di ba? Ay nako. Kaya siguro tinitira-tira itong babae na to sa likod ha. 3 beses na sinasabing baklang-bakla. Baka gano'n yung iniisip nila dahil siguro doon. Yun kaya, dahil lang doon sa video na yun, na gano'n yung ginagawa ni Stel kay Josh. Hindi sila 18 talaga. Hindi nila alam kung paano itong mga yung mahalima sa isa't isa. Di ba? Parang may babato na lang silang issue kasi nga hitik sa bunga ng SB19 para masira. Di ba? Ay, nako talaga. Maling-mali. Oo, meron parang mali siya. Pero ibigin mo, no? Ngayon Dahil ang nasampalin ka reject na sa mga nanonood din. Oo. So, siyempre, hindi mo maiwasan na merong magko-comment ng iba. Kaya lang, nagtataka ko, bakit si Justin ang binabanggit doon at hindi si Josh? Kasi si Josh yung parang hinahalikan niya, di ba? Inalikan! Wow! Inalikan?
tingnan natin yung video na yan. Actually, hindi ko napanood yung video na yan eh. Siyempre, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nito. Pero, yung video yung pinakita nila, tingnan natin Teka lang tata yan, di ba? Nagla-live siya. Nagla-live siya. Tapos, pumasok si... Hinalikan ba? Oh. Sister, medyo may hapos-hapos siya kay Diyos. Hinalikan ba? Yung iba parang, yung iba kinikilig, pero yung iba parang medyo Saka kung sakali mang siguro ginanon niya si Josh, yung sinasabi nito ni OG Diaz na halikan, biro yun, lambing o what? Pero yung magkakapatid sila eh. Di ba? Alam na lang 18 yung ganong galawan nila, walang mali siya yun. Although sinasabi niya na baka may makakitang casual siguro na baka bigyan ng mali siya kasi nga sila. Sorry sa salita mga bakla sila eh. Tapos ganun yung takbong utak nila. Talagang para sa kanila mali siya na yon. Di ba? Sorry sa word no, pero totoo kasi bakla nga naman talaga sila. Tapos hindi ko alam kung talagang malalaswalang mga utak nila. Di ba? Kumukuha na sila basta ng konteksto na hindi nila alam yung totoong pangyayari. Ako, hindi ko talaga alam yung pangyayari na. Ngayon ko lang nakita yun. Yung video na yun, hindi ko napapanood pa yun. Pero as 18, noon pa ganyan na sila. Alam natin yan. Di ba? Ay, nako. na sa mga nanonood din. Oo. So, siyempre, hindi mo maiwasan na merong magko-comment ng iba. Kaya lang, pinagtataka ko, bakit si Justin ang binabanggit doon at hindi si Josh? Kasi si Josh yung parang hinahalikan niya dito. Hinahalikan talaga eh, no? Pero yan eh. Kung 18 fan ka nga, alam mo, Naiintindihan mo yun. harutan nila yun. Yun, alam naman pala nila eh. Ganun talaga sila. Alam niyo yung ginagawa nila dito? Yung titirahin nila ng pasimple, tapos may bawi sila. Parang ginagaslight nila tayo, no? Parang gano'n eh, parang kala natin tinitira magagalit tayo ngayon. Siyempre, yung mga 18. Tapos bilang babawiin nila sa dulo. Di ba? Ginagawa nila tayong gago sila. Di ba gano'n? Ganun yung strategy nila, no? Lalo ako, lumang tao ako, di ba? Hindi, alam ko yung mga ganyan diskarte. Saka unang-una, syempre nga, sikat ang SB19. Kaya gumagawa sila ng ganyan. Sila magharutan. So yung mga 18, maiintindihan yon. Yung mga hindi panay o supporter talaga ng SB19, medyo ma-awkward doon sa eksena na yon. Mas maganda siguro na yung mga ganitong bagay na lalo na't nakatrigger ng iritasyon mo, wag mo na sagutin. Normal lang yan. Di ba? Kaya nga sabi ko. Talagang nakadiin si OG Diaz doon sa pagsagot ni Stel, no? Na para sa akin sobrang isolated yun, 'di ba? Pinalaki lang talaga na kasi nga unang-una kung alam natin kung wala silang mapapala sa SB19, hindi nila i-content ng SB19. Real talk, 'di ba? Ganun yun eh. Alam nilang kasing dudumugin sila kapag ginawa nilang topic yung SB19. 'Di ba? Kasi kung alam nilang, 'di ba? Alam natin kasi na sobrang sobrang sikat na talaga ang SB19. Kaya nila ginagawa to for clout. Pero para sa akin inuulit ko nga, di ba? 1 million subscribers na sila, Hindi nila kailangan ng clout, pero bakit nila ginagawa to? Ano to talagang dinadown lang talaga nila system? Ginagawa nila ng butas. Di ba? Ewan ko. Rule of thumb, pag marunong magalit sa isang fan na tumira, dapat isa-isahin mo rin pasalamatan yung nagpo-post na Aray. pagpupuri sa'yo. Napaliwanag ko na, naribat na natin yung kanina. Pinakita ko na. Di ba? Kahit sa mga artista, generally speaking hindi lang kay Stella, kahit yung mga artista, di ba lagi ko sinasabi yan? Yes. Pag marunong ka magalit sa amin, dahil natira ka namin, bakit? Yung mga sa past vlogs namin, na pinuri ka namin, hindi rin naman kami nakatanggap ng pasasalamat. Tapos ito, nakurot ka lang, nasita ka lang, na-constructive naman, magagalit ka sa amin. Tsaka mahirap. So, parang ang dating, no, kapag pala na-content ka nila, pinuri-puri ka, kailangan mag-thank you ka sa kanila. Ganun ba yun? Diba? So, thank you. Magte-thank ka ba? Kinontent nila yung SB19. Tapos, pinuri nila ng pinuri. So, dapat pala kontakin agad sila ng SB19 o ng Once in Entertainment, tapos mag-thank you sa kanila. Sa aming mga Japanese, di ba talagang todo baw, ganun ba? Ewan ko na talaga.
Yung nagkwento, halimbawa tayo sabihin, ay, ang OG Diaz update at hindi yan fan ng SB19. Bias yan, mga Oo, ganun kasi- sila. Sa pinapakita nyo ngayon, parang ganun, di ba? Real talk. Di ba? Kasi, dinidikdik nyo yung mga bagay na hindi naman totoo. Di ba? Hindi naman nila nakita kung yung nanood ba sila dito sa pinakita natin dito. Lagi pa lang nating pinopromote yung mga... Oo, di ba dati? So, parang ano yun, hindi kayo genuine, di ba? Kasi parang sinusumbat nyo. Di ba? Parang sinusumbat nyo, pinapuri naman namin yung SP19, ganun. Hindi genuine. Ay, nako talaga. Makakarating sa'yo na galit tayo sa SB19. Pero sa ginagawa nyo nga ngayon, ganun eh. Hindi mo pwedeng sabing constructive criticism eh. Marami kayong simpleng tira talaga na alam naman ng mga 18 o namin na below the belt na hindi tama. Diba? Hindi siya porke fandom kami ng SB19 na kaming 18 ay lagi na lang kaming titingin sa yung puro-puri na lang sa SB19. Hindi ganun eh. Pag alam namin mali, mali. Pag alam namin tama, tama. Ganun. Ganun kami, hindi kami zombie. No, hindi kami zombing na kung kahit anong gawin ng SB19 kahit alam naming mali na, sige lang kami sa sa kanila. Hindi kami ganun. Para sinabi yung buong 18 ganun. 'Di ba na parang zombie na walang utak na talaga lang susuporta lang ng susuporta sa SB19 kahit alam naming mali na yung ginagawa. Ginagawa nyo kaming gago kayo. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Pag medyo feeling lang nila parang hindi nila gusto yung binabanggit natin dito. Hindi naman talaga kayo 18 eh. Ay, natural magre-react kung mali yung sinasabi nyo. Magre-react talaga kahit sino. Sabihin na natin hindi 18 o hindi SB19 yung topic nyo. Halimbawa, fan ng isang artista o sabihin natin halimbawa yung content nyo, kamag-anak ng tao na yon. Alam nilang hindi totoo yung sinasabi nyo na yon. Magre-react talaga ng negative sa inyo. Diba? Alam ka namang sinasabihin nyo na lang hindi totoo yung SB19, di ba? Parang ang dating dinadown nyo na sila, papalakpak pa ba sa inyo yung 18? Magko-comment pa rin mo sa yung 18 na, sige lang, ganyanin nyo lang, okay lang yan. Di ba? Walang ganun. Nasa realidad na tayo ng buhay, no? Realidad ng buhay na ang tama ay mali ay mali. Di ba? Ulitin ko, hindi zombie ang 18. Di ba? Hindi kami ganun. Hindi porke tinira mo lang yung SB19 pero alam naming mali yung SB19. Aawahin ka pa rin namin. Hindi ganun ang fandom. Diba? Kasi hindi talaga kayo totoong 18 kung ganyan kayo mag-isip. O di 17 ka na. Yan nga. 17 na kayo. Totoo na yun. Kasi mali kasi yung ginagawa niyo eh. Mali. At lalo tong video na to. Correct may pembrong kung dinudumog na to ng 18. Pero para sa akin, wag na kayo mag-engage. Kasi lalo lang tong pag nag-engage kayo dito sa video nila, talagang mapapanood to ng marami, lalo yung mga casuals, di ba? Baka ganun na yung isipin sa SB19. Kasiraan, di ba? Dahil lang sa sobrang liit na issue na to, kung totoong may issue ba naman ba to, talagang pinalaki lang. Di ba? Kasi hindi nga sila 18, hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa Mahalima. Kami ng SB19, promise. Oo. Ako ang bilib na bilib sa boses nila. Tsaka yung... Saya. O tamo, sabay bawi na naman, di ba? Yun yung nakakainis eh, no? Alam mo yung formula nila. Gets ko na agad yung formula nila eh. Pagkatapos nilang ibaba, di ba? Pagkatapos nilang hatak-hatakin pababa, bila nilang pupurihin. Gagaslightin nila bigla. Ayun yung formula nila. Di ba? First time ko pong napanood tong OGD Showbiz update na to Dahil nga po sa issue na to ni Stel. Di ba? Lalo po, nasa hip-hop world po tayo, matalas po yung utak natin sa mga ganyan, no? Ganun gagawin nila. Pagkatapos nilang hilahin pababa, pupurihin nila sa dulo. Di ba? Ginagawa nila tayong gago sila. Di ba? Ganun yung strategy nila. Di ba? Sayo Galing nila, gumalaw. sayo nila talaga. Hindi ibig sabihin nun na Diyos na sila na hindi na sila pwede magkamali. Anong Diyos? Ba't dapat napunta doon? Diba? Natao tayo eh. Kung nagkamali man sila, aminin nila, o di mag-sorry, o gano'n lang naman yun eh. Pero nga, sa inyo na lang galing, tao lang ang SB19, tao lang si Stel, So, tao lang, sinita niya yun, yung salta ng ganun. Kasi nga, may sinasabi sa kagrupo niya. So, wag kasing one-sided lang yung punto vista nyo. Wag one-sided.
'Di ba? Oh, i-ano natin yung sitwasyon, oh. So tao yung sinasabi niya, so tao lang siya. Na pwede magkamali, pwedeng ganun. So, pwede mo i-apply din yun na tao lang din still na may karapatan siyang sabihin yung gusto niyang sabihin doon sa sinasabi niyong pandaw ko, no, na naninira sa kagrupo niya. Kasi kaya tao lang siya. 'Di ba? Kaya ka magsalita, Tito Oliver. Nagkamali na ba sa'yo ang SB19? Mhm. Sabihin ko hindi, pero meron isa. Oh. Ay, ano to? Pwede ba namin malaman? Oo, ano bang? Ayoko na pag-usapan mo na yun. Oh, 'di ba? So, meron pala talagang hugot, no? Ito yung ano na yan, yung tao na yan, no? Ibig sabihin, no, doon pa lang sa ticket kanina na sinasabi niya na inalokan siya ng ticket tapos hindi binigay yung ticket, may hugot na siya dahil meron pala siyang problema sa isa daw. Hindi natin alam kung isa sa member ng SB19 yun o isa sa member o sa management ng 1C Entertainment. Diba? So, yun yung punto nila. Siyempre, pinagsama-sama na nila yung knowledge nila para may topic sila sa topic na to. Sa vlog nila na to. Si Stel nga, ganun-ganon, di ba? Na talaga pong ginagaslight tayo. Gagalitin tayo, tapos bandang huli, pupurihin yung SB19, gagalitin na naman tayo, tapos pupurihin na naman nila yung SB19. Ganun yung ginagawa nila. So, meron talagang hugot. Meron talagang something dito sa tao na to na which is sila rin siguro nang dahil doon para meron nga naman silang topic. Kaya 18, wag na po tayong mag-engage dito. Wag na kayong mag-engage. Ako, nireact ko po ito ngayon para mapanood nyo na dito sa channel ko. Para wag na kayo mag-engage kasi lalala to eh. Kakalat to parang apoy. Diba? Na which is, malaki po reach nito ni OG Diaz. May 1 million na po siyang subscriber. Oh. Diba po? Kaya wag na po tayo mag-engage dito, wag na rin kayo mag-comment sa kanya kasi engagement po yan eh. Kami po mga YouTuber, pag nagko-comment kayo sa amin, nagla-like kayo sa mga video o nagdi-dislike, engagement pa rin po yan. I-recommend pa rin po yan ni YouTube. No, yung mga video ganyan. Kaya negative comment pa yung comment nyo dyan, kaya nag-dislike kayo. Nang dahil sa mga engagement nyo na yan, marirecommend ni YouTube yan sa iba't ibang mga channel. Mapapanood po yan ng maraming tao. Sa mga hindi lang po nakakalam, ina-explain ko na sa inyo. Kaya wag na po kayo mag-engage dito sa video na to ni OG Diaz. Para mamatay na po tong issue na to. Dahil nonsense po talaga. Ibig sabihin lang po nun talaga na talaga pong may issue tong taong to sa SB19 o sa 1C Entertainment. Nakuha ko na yung punto po dito. Mga anak na ng mga anak yun. Ha? Sabihin ko siguro sa tamang panahon. So, di ba? Sasabihin niya raw sa tamang panahon, ibig sabihin meron talagang problema. Nagkaroon siya ng encounter kung either sa SB19, sa isang member o sa 1C Entertainment. No, na which is hindi po natin alam yung kung totoo man yan, no, na kasi sila yan eh. No, pero sa tingin ko, wag na nga tayo mag-engage kasi wala po tayong mapapala. No, ang gawin lang po natin talaga ngayon ay sumuporta na lang po ng sumuporta sa SB19, dun po tayo sa positive side. Mag-stream po tayo ng kanilang mga videos, manood tayo ng mga concerts nila, kung ano maging ganap nila sa kahit saan man sila magpunta, suportahan po natin. Yun na lang po magandang gawin natin. Yung mga negatibong elemento na ganito, wag na po nating suportahan. No, wag na nating panoodin, di ba? Kaya ni-react ko na po to para mapanood nyo rin yung sinasabi, no? Para dito na lang po kayo manood. Kasi pag nag-engage po tayo dito, dadami yung views niyan, no? Makakalat po, marirecommend ni YouTube yan. No, kahit po mag-negative comment kayo dyan, sa mag-dislike kayo, i-recommend pa rin po ni YouTube yan kasi engagement pa rin yung tawag po doon. Very May Mendoza. Alden Video. Sa tamang Kaya alam niyo naman ako, hindi naman ako I don't lie, I don't make up stories. Ay? So sinasabi niya, I don't lie, I don't make up stories. So totoo yung sinasabi niya na nagkaroon sila ng hidwaan ng SB19 o ng 1C Entertainment. This is the truth. And this is my truth. So talagang may hugot sila. Sabi nga nila, kwento mo yan, ikaw ang bida ng kwento mo. Yeah. Hindi, in the big picture, Oh. it's about the truth. Oh. Yun. Yun ang pinaniniwala ko. So ba't hindi sila makipag-usap sa SB19 o sa 1C Entertainment kung may problema sila doon? Di ba? Kaya ngayon kino-content nila. Are you okay with the SB19? Which one? Oo. I would think so, yeah. How about the boys? Eh siguro meron isa akong nagkaroon ng bad experience. Pero ako, Oh. kay Justin at kay Josh. Justin sa kay Josh. How about the other members? Ako ba ulit-ulit kasasabi ko lang? So, ang tinutukoy pala na hindi po 1C Entertainment. So, isa sa boys.
yung nagkaroon siya ng problema at hindi ko po alam yun. Kung alam niyo po, mag-comment po kayo sa baba kung anong issue nitong tao na to sa isa sa Mahalima. Ken, Pablo. Merong isa, ako Stan. nagkaroon ng bad experience. So hindi na siguro yun yung bias niya kasi bias niya yun eh. So out na si ano rito, si Jos at si Justin. Oo. Tigilan niyo ako ha. Sino kaya, no? Nung ko natalo. O anyway, so sa kabuuan, so yun lang ang payo ko. Pag nandun ka na sa taas, wala ka ng panahon para dun sa mga maliliit. Talagang ano, no? Talagang idinitik-dik niya yung comment na yun ni Stel. Anong problema dun? Alam nyo, hindi magta-tarnish yung shine o yung kasikatan ni Stel nang dahil lang dun. Dahil lang siya sumagot siya sa ganun. Diba? Although nandun tayo, kung talagang concern ba talaga siya kay Stel? Kasi nga, alam natin, manager siya, ganun-ganun, diba? Baka pag ilabas siya yung card niya na ganun, na manager din siya, alam niyo yung kalakaran, ilang dekada na siya sa showbiz, diba? Alam niyo yung mga nangyayari. Pero, alam din naman talaga niya na kahit mismong siya, sumasagot din siya sa mga gumaganon sa kanya. At hindi lang si Stel yung gumaganyan, pati ibang artista, nasabi ko na nga po kanina, diba? Na sobrang sikat ng mga artista, sumasagot din talaga. Kasi tao eh. Para ang dating, wag mong pangaralan si Stel na parang batang musmusan. Alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Hindi na bata si Stel. Di ba? Unang-una, dinidiktik niya si Stel. Puro kayo baklang-bakla, ganun kayo ng ganun. Yung pag ganun niya kay Josh, yung pagyakap niya kay Josh, ginagawa niya ng kulay, lahat na lang eh. Di ba? Lalo kami tayo mga berries, no? Sa mga berries dyan. Ngayon tayo kailangan ni Stel. Kasi nakikita natin kung paano yung ginagawa sa kanya ng mga taong to. Di ba? Talagang dinidikdik siya ngayon sa sobrang kasikatan kasi rin nila talaga. Diba? Wala lang silang ibang magawa kundi manghihila pa ba. No? Pasensya na Sir OG Diaz, no? Kasi ito talaga yung nararamdaman namin, lalo yung napanood itong video nyo na to. Wala kayong ibang ginawa kundi manghihila pa ba dito sa video na to. No? Yung sinasabi yung constructive criticism, walang ganun eh. Hindi constructive criticism eh. Wala nang nabubulol na ako. Pero hindi siya constructive criticism yung ginagawa nyo. Diba? May pasimpleng tira kayo, shading yung tawag doon eh, parang bakla, ganun. Puro kayo ganun eh. Kayo nga itong bakla eh, diba? Wala namang lalo kami, wala kaming problema sa bakla. Kung kayo yan. Pero wag kayong mag-aano ng tao, hindi mo kayo inaano ng tao. Diba? Gumagawa kayo ng mga ganyang issue. Pinapadala nyo yung issue. Unang-una, ang laki ng reach nyo, 1 million kayo. Oh. Diba? Kaya 18, wag na kayo mag-engage. Na bashing kasi nagkakaroon pa lalo ng idea yung mga tao. Nagkakaroon pa sila ng idea kung bakit mo pinapatulan yun. Pero honestly, ako naintindihan ko si Estel. Sabay ganun. Ganyan talaga yung strategy, no? Patapos siyang ganun-ganun eh, no? Wag na patulang, ganun-ganun. Tapos ngayon naintindihan yung system. Di ba? Sasabihan ng negative bilang naintindihan. Sasabihin ng ganito, sabay pupurihin. Di ba? Gagi. Gaslighter to mga to, putik na yan. Gusto niya ipaglaban ng kagrupo niya. Ay, nako. I-bash. Nakakainis na panoorin to. Niya, hindi. Kasi pag maraming nang bash dyan, mapapagod ka. Bakit yung Bini hindi niya maganyan, no? And correct, sorry sa mga Bini fans, no, sa mga Blooms, no? Alam ko naman na itong syempre, sa ABS to si OG, di ba? Correct me, Pablo, kung hanggang ngayon nasa siya ng ng ABS, nasa bakura siya ng ABS. Hindi ko po alam, pero alam ko doon siya galing si OG Diaz, no. Bakit yung Bini, so siya nabanggit ko yung Bini, no? Kasi parang naagawan ko lang ng comparison. Bakit parang sabihin na natin siguro may time din na tinitira niya yung Bini, may ganoon, pero bakit ngayon? Bakit anong issue, anong problema nila kay Stel? Bakit ginagawa nila si Stel? O yung SB19 in a whole. 'Di ba? Bakit? Kasi binigyan mo sila ng idea kung ano yung makaka-trigger ng galit mo. Ulit na siya, sinabi niya na kanina yan. Diba? Kaya huwag mo ibigay sa kanila yung inyong alas. Keep it to yourself. Okay? Bilang ako'y matagal na rito sa inyo. Di ba? Yan na naman, di ba? Sabi ko sa inyo, sabihin niya yun eh. Bilang ako matagal na sa industriya. Sabi na sasabihin niya yung mga ganyang bagay eh. Di ba? Parang ang dating, matagal na ako dito, ako yung paniwalaan nyo, ganun, no? Ako yung nagsasabi ng totoo, ako yung may experience sa ganyan. Sabi ko sa inyo, di ba? Ilalabas yung card na yan. Keep it to yourself. Okay? Bilang ako'y matagal na rito sa industriya. Magbabalik po ang alas. Ay, dabas pala yun.
Kuya, escape mode mga bashing. Oh, Baka sabihin na naman nila, di niyo supporter ka kasi, kuya. grabe mga intriga si Brenna. Oh, di ba nabanggit din pala dito yun tungkol sa Bini, kasasabi ko lang kanina, di ba? Parang kasi na ano ko nga na, alam ko ABS-CBN ano to si, kumbaga ABS-CBN baby. No, ito si OG Diaz. Sorry sa mga blooms, no, nabanggit ko lang. Parang yun nga, parang tingin ko parang hindi naman niya na ano yung Bini. Na wala po akong galit sa Bini, no, o sa mga blooms. Support po tayo ng Pipa, pero ang topic po kasi dito itong si OG Diaz. Na ano ko lang po na parang bias ba yung dating, ganun. Pag hindi ka na nakita dito next Hindi ko time, yun naisip ko lang kasi yun eh. Ano ba naman po? Ba't ko ba kasi naisip ko? Ayan. alam mo, talagang sumagot naman ako. Pag may mga magaganda namang nangyayari, binabalita natin dito. Pero kasi nakuha ko na yung formula nila, no? Ganun yung strategy. Para paglalaroan nila yung emotion mo. Tapos nilang sabihan ng hindi maganda, lahat sila ginawa eh. Ginawa nito, di ba kanina? Kung ulitin nyo yung video, tapos silang sabihin ng hindi maganda, bilang babawiin nila na merong naman gantong ginagawa yung SB19. Sabihin na naman yung ganito si Stel, tapos sabihin niya na naiintindihan ko si Stel, di ba? Matapos yung i-down si Stel, sasabihin niya, pero naiintindihan ko si Stel kung ba't siya ginagawa yun, di ba? Ginagawa nilang gago talaga tayo, no? Di ba? Ganun talaga yung strategy nila. Kaya nako. Alam mo, nagkataon lang talaga na ang Bini ay marunong mag-thank you. Oo, yun na. Ayun na, lumabas na. So, talagang may hugot sila lahat sa SB19. So, parang ang dating talaga dito. Yun nga, pag kinontent nila SB19, hindi nagte-thank you daw yun. Diba, kasasabi ko lang kanina no, na kailangan ba pag kinontent mo sila, pinuri mo sila, kailangan immediately magsusulat sa yung One C Entertainment. Immediately, mag-tweet si Stel o kung si Josh o kung whatever, no, na thank you, Sir OG Diaz, na pinuri nyo kami sa content. Di ba? Dapat, di ba? Pag gumawa ka ng content, kung pinupuri mo sila, genuine. Ibig sabihin lang po nun, no? Hindi genuine yung kanilang content. Hindi genuine yung pagpuri nila sa SB19. So, alam na po natin. Di ba? Ganun. Sa atin, sa pangunguna ng management, Yes. thank you sa support. O, alam mo, malaking bagay talaga sa kahit sinong reporter, kahit sinong vlogger, na pasalamatan, mag-reach out. So, yun nga. Alam na po natin na yun yung ano nila. Yun yung mga hugot nila. Parang ito, si OG Diaz, sabi niya, siguro kino-content nila, pinupuri nila yung SB19. Hindi man lang nagtithank you siguro yung SB19. Ganun yung gusto nila. Hindi genuine yung kanilang pagpuri. Kailangan merong balik sa kanila. Ganun yung sinasabi niya. So, ito naman, di ba? Ganun din. Lahat sila ganun, no? So, parang ayaw ko na pong tapusin to. Napakahaba na po nito. Alam na natin yung pinaghuhugutan nila. No? So, tapusin na po natin to at masyado na po ako naiirita. Unang-una, birthday ko pa po ngayon, no? Nung araw na to. Kaya, tapusin na po natin to. So, yung context na po na to, no? Yun po, talaga po may pinaghuhugutan sila. No? Dito sa, kaya nila kinontent itong si Stel. Meron silang mga hugot na, yun nga, na pag kino-content nila yung SB19, na pinupuri nila yung SB19, hindi daw nagte-thank you ang SB19 o ang 1C Entertainment sa kanila. Which is yung Bini daw, yung management daw ng Bini, kapag pinuri daw nila yung Bini, agad-agad daw na nagte-thank you sa kanila. Yung management ng Bini. Pasensya na Bini, no? Pasensya na Blooms, pero lumabas po sa bibig niya na ganun po. Pasensya kung nabanggit ko po yung Blooms. Pasensya at nabanggit ko rin po yung Bini. Kasi nakita ko na po yung comparison. Meron pong bias talaga. Yung tong mga to, itong OG Diaz Showbiz Update. Pasensya na po talaga na, pero hindi ko na po ito itutuloy. Okay na po tayo doon. Nakuha ko na po yung konteksto. At 18, wag na po tayo mag-engage dito sa video na to para hindi na po to kumalat. No, dahil pag engage ko yun, sinasabi ko po sa inyo, kaya negative comment pa yan, kaya dislike yung gawin nyo dyan, i-recommend po yan ni YouTube. Maniwala po kayo sa akin, ako po ay matagal ng YouTuber. No, ilan na po yung channel ko. Alam ko po yung galawan sa YouTube. Huwag na po tayo mag-engage sa video na to. Para mamatay na po itong issue na to na actually wala naman po talagang issue. Na sila lang yung nagpapalala. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat yung nakabot hanggang dito. Huwag mo kadilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Huwag mo rin kadilimutan na mag-like sa ating video kung gusto mo ating reaction video. Para po makatulong po yan na umabot pa po sa ibang tao ang ating mga reaction video. Ingat po kayo 18. Maraming salamat. God bless and peace out. Bye.
Bye!